Good morning mga kabombo. Ngayon makakasama natin ang hepe ng Coronadal City PNP, Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Sir, good morning. Yes, ma'am. Good morning and good morning po sa ating mga listeners and viewers. Opo. Recently, si OP, may mga nagpapakalat po ng sex scandal online. So, ano po yung masasabi natin dito? At syempre, ano po yung pananagutan ng mga individual po na nagpapakalat po ng mga naturang sex video scandal? Yes, ma'am. Actually, those illegal uploading, of course, of nudity and is a violation of our cyber crime law. So they could be penalized for that. And another is yung pagpakakalat din ng mga hindi validated na mga information. So sa ating mga kababayan, dapat magiging responsible tayo. Of course, especially like yung sinasabi niyo ma'am, yung mga sex scandals na pinopost, pwedeng ma-view po ng general public that would be punishable po. And yung misinformation or yung pagpapakalat ng mga maling balita or unverified news po, yan po ay talagang pinagbabawal. So once po na mahuli tayo or ma-identify talaga tayo and ever na may complainant, they could be subjected for police operation po, ma'am. Opo. Kahit po yung mga nagpapasend po si OP, subjected for ano rin po sila? Punish po yung ano po sa law? Yes, they could be unaccomplished yung sharing misinformation or yung mga yun nga po, yung mga hindi karapat-dapat na mapopost online na kinakalat natin. They could be liable po, ma'am. Opo. Additional question ko na rin po si OP kasi recently po yung mga motor napping incident parang nagsunod-sunod po dito sa Coronadal. Ano po yung ginagawang hakbang po ngayon ng Coronadal City PNP? Yes, actually, ang Coronadal City Police Station remains to be proactive doon po sa ating campaign against all forms of criminality, particularly actually yung theft and robbery to include motor napping. Just last Friday, we have an apprehension of an individual involved ito po sa carnapping of the tricycle. So dahil po sa maagap na pagre-report sa atin, of course sa maagap din na responde natin, mayroon po tayong nahuli. And other incidents na reported dito sa ating stations, continuous po yung ating follow-up investigation and tracking kung sino talaga yung mga suspects doon. Previously, meron tayong magandang nakuha na CCTV footage. So, we're just on the process ay ma-identify lang talaga natin yung totoong pangalan ay makapag-file tayo. Another na na-observe natin doon sa nangyari sa atin is most of those motorcycles na nawawala is yung pinapabayaan ng ating mga kababayan na nandoon yung mga susi at nakaandar. So it is inviting doon sa mga may mga masasamang balak. So yun ang panawagan ng ating kapulisan. Of course, sa ating mga kababayan, let us always stay alert and vigilant. Siguraduhin natin na mga secured yung ating mga properties before natin iiwan. Alright. Si OP, maraming salamat po at magandang umaga.